Holy! Putol. Putol ang trailer, man. Fuck, ang lapit, oh. Holy smoke, man. Good morning mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Northwest Territory. Alas 4 pa ako gumising para magpa-prepare lahat kasi alis kami ng 5 o'clock. Tama 5 o'clock. Tapos na yung aming 8 hours. Meron pang 5 oras hanggang sa Yellowknife. I don't know if gising na si GP. Nasa harapan ko lang siya. Kaya hindi na kami umalis kagabi dito. Yung last na video ko, dito na kami sa gilid. Safe, may ilaw, hindi madilim. Meron na rin mga truck na nakapark. Ilan na rin to, meron din sa likod eh. Meron din doon, no? Sa unahan. Mas safe dito, may ilaw. Tsaka hindi ka matatakot maubusan ng diesel dahil yan lang ang fuel, oh. Isang tangke. Dami naman diesel. Di naman makakaubos siguro yung diesel na yan for 8 hours na naka-idle. Naka-idle siya dahil tawag dito negative 20 to. Hindi pwedeng ang EPU dito. Kailangan lang i-stretch ang katawan. Tulog pa eh. Buhay ba? Yung mga dugo-dugo. Start na ako mag-VI, 9 minutes pa. Gabi, nag-start na rin ako. Kaka-start lang, kaka 8 hours ko lang. So, ano pa lang ako eh, 1 minute pa lang eh. Tama-tama, 5 o'clock, alis tayo. Gabi-gabi. So galing sa Gaucho, empty, then Divec. Pagka-deliver niya ng Gaucho, empty siya hanggang Divec. Tapos Divec loaded na naman, balik ng YK. Yeah, malayo-layo din yan kasi from Gaucho to Divec, malayo-layo din yan eh. Kaya inabot ng 3 araw si Melvin. Inisip ko, sabi ko, kung nagsarado ba yung ISO, hindi naman pala eh. Ano lang eh, mahaba lang talaga ng biyahe kasi nadagdagan yung Gaucho, tapos balikan ng Divec. Yun, medyo nadagdagan ng extra 10 hours. Ayan. Oh, thank you Lord sa magandang tulog.
Tatabi ka ako sa iyo saglit. Tingnan mo nga yung aking right side kung gumagana. Parang hirap akong maragana eh. Okay naman, Pops. Naikot lahat. Okay, babalik ako dito din. Vertical mo ko sa left side. Ano? Okay, din yung left side mo. Alright, sounds good. Right side ko. Ayan, okay lahat sa'yo. Okay, let's go. Pag natutulog ka ba, binubuksan mo lang konti bintana mo. Hindi. Kasi baka mamaya pumasok yung exhaust. Depende kasi sa akin kung saan pupunta eh. Pero pag may naamoy ako, naisip kasi ako kung may naamoy ako kakaiba eh. Kung naamoy ako, pinupuksan ko na konti. Buti, hindi matutuloy yung lalamog na kapag binubuksan. Kasi di ba may iba pa ako? May tubig yun. May lalagay ako na may hangin, tapos may tubig yun. So yun yung nagsusupply ng moisture sa bibig ko kaya hindi natutuyo. Oo, that's good. Pag ganitong madilim na, wala man siya. May mga hayop na tumatawid. But hindi talaga yung pag may snow tapos naglalagay. Dito na lang yung panahon hanggang matapos ang season kaya maliwanag yung kalangitan. Tapos ay naglalagay sila ng may snow tapos naglalapag sila ng asin. Doon mo makita yung mga hayop sa highway. Kinakain nila yung asin-asin sa gilid. Pero pag ganitong clear, dry and clean ang highway, aabangan mo na lang dito yung biglang tawid ng mga wild animals. Biglang tawid sa highway, yun lang. Pero yung mga nakatayo sa gilid ng mga hayop, wala yan pagka walang snow, walang asin sa highway. Magandaan, dry and clean, nakakaratrat kami ng biyahe, nakakaratrat kami ng speed. Pero pag may snow to, pangit ang highway na hanggang 90 lang to. In 2 kilometers, keep right to Highway 3. Kilometer ko nasan ako. Kala ko lang, Pops. I think meron yan dyan. Kasi tumigil ako dyan before, nagpalipad ng drone eh. Meron. Ayun oh.
titigil ka dito sa mga pull out, ikaw lang mag-isa, make sure na Keep right to Highway 3. bukas yung ilaw mo. Check ang aming Starlink. Kasi natanggal na yung Starlink niya eh. I mean yung tawag doon, tali. Check ko rin yung sa akin. So far so good. Yeah. Check na rin ako ng load. Lakas ng singaw, men. Bahala ka dyan. Yeah. So far, so good. Matibay naman siya. Basta hindi lang mamatay yung makina. Para hindi ubusan ng ano. Hangin. Ha? Yung towel na nilagay ko, nakalimutan kong tanggalin na umaga gumagano sa fender. Pero nandun pa naman yun. Nandun pa? Okay pa. Okay, sige, ihila ko. Kung umalis na yung isa. Okay ka na, Paps? Load on deck. Let's go. Hindi umiilaw yung backlight mo no pag tumatakbo? Hindi. Teka lang. Oo. Pero pag ano, pag mabilis na. Wala na. Pagka tumakbo na ako ng mga 5 kilometers per hour, mawawala na siya. Ayaw galawin ng shop warranty daw eh. Sa pit, ano eh, okay sa pit eh, kahit tumatakbo ka ng ano, bukas siya. Pinang maganda. Ayaw sa akin, hindi siya mamatay. Okay, alis na kami dito sa Highway 1. Okay na, pwede na humataw. Di ako makahataw, baka lumipad yung Starlink eh. Papasok na kami ng Highway 3 papuntang Yellowknife. Continue on the current road. I know, right?
Okay, I'll see you guys sa Yellowknife in a couple of hours. Ang oras ay alas 6 ng umaga. Medyo meron ng bukang liwayway lumalabas. Hey guys, Mackenzie Bridge. Naalala niyo yung nagpalipad ako ng drone dito sa gilid? Way back before, 4 years ago. Nilagyan nila ng kulay, oh. Medyo maganda-ganda. Yung nilagyan nila ng kulay ay yung suspension bridge. Yung suspension niya. That's good. In a few minutes bypass tayo ng Fort Providence. Dito yung maraming bison na nasa gilid, and merong toll gate dito sa taas. So lahat ng papasok na truck sa Northwest Territory ay merong permit, oversized ka man or legal load, merong permit dito. Meron siyang toll. Madidetect nila kung yung truck mo ay may permit o wala. Yan o, kumislap. Ito yun, yung toll nila. Smile, bakukang. Cheers. Oh, di ba? So, i-check nila yan sa computer nila. Yung truck number mo, plate number mo. Then, pag hindi ka nagbayad, hahabulin ka, hahanapin ka ng mga pulis dito. Kaka-penalty ka. Yan, dito maraming maraming bison nandyan sa mga gilid na yan. May ibang tunog. Luwag.
Luwag na ano? Alin ang lumuwag? Ang strap? Stop. Pero yung kadena, okay na. Sabi ko na eh. Ano yung... Kaya muna, unahin mo yung isa. Harap ako. To? Kita ko siya eh. Nasayaw. Ito no? Ayan. Okay ang kabila. Na! Yeah, Tosin! Patay tayo dyan. Ingat. Ayun ka, ayaw bumaba. Ayaw bumaba. Yan, okay na. Okay na. Ay, ay, ay. Paluin mo, paluin mo. Paluin mo pababa. Yeah. Tara. Ha? Tara na. Ayan. Na-overtaken mo pala yan? Oo. Ha? Makakalusot ka ba? Ayan, Bob. Makakalusot ka? Abante ka, tapos abante ka na lang kita sa highway. Oh yeah, clear. Mabing lamig. Okay, thank you. Okay, clear. Nalampasan mo na. Clear pa rin, clear. Kaya, thank you. Nasa likuran mo na ako. Ayan.
sumabog. Abante pa ng konti, Paps. Abante pa ng konti. Teka, sa ako na ni saglit. Oh, sumabog yata eh. Ay, fuck! Naputol ang trailer, man. Wala na stuck na. Oh, shit! Naputol ang trailer. Holy! Naputol. Putol ang trailer, man. Basag oh. Holy! Baka pag akyat ng tulay, Paps. Abante ako doon sa unahan. Paps, lagyan mo ng warning device. Wala ako ng triangle, ng jacket lang ako. Tapos, Pops, walang signal ng cellphone dito eh. Kontakin mo si Ashley sa Messenger. Kontakin ko siya. Saglit lang, lagyan ko lang ng triangle, wala ako ng jacket. Copy. Holy man! Ang pangit kasi ng kalsada dito, mga choy. Ganyan-ganyan, no? Kanina pa kami nag-uusap niya. Sumayad yung RGN. Boom! Putol. Luma na kasi tong trailer. Yeah, luma na to eh. Kaya pinagamit sa kanya. Luma na to, di ba? Okay na ba? 2018 daw to eh. Ha? 2018. Wala na. Dito ka sa kabila, baka wala na. Sumayad eh, oh. Sayad man, putol, oh. Umangat. Yung paglalagay ng mga choy, ng warning device, kaya malayo. Yeah, kasi para kita ng mga kita ng mga yan na para grabe no, kaya pinag-usapan natin kanina ang kalsada eh. Oo, pag gano'n, medyo mabilis. Yan oh, tama niya oh. Pag
pag pag akit ng tulay, blang! Blang! Ah, sa tulay kanina? Oo, yung tulay niya yung huling tulay. Ano natin kasi matagal-tagal to eh. Matagal-tagal to dahil fuck. Lapit na namin. 30 minutes. Yeah, 30 minutes kami. Tuloy nila eh. Slow down, slow down, slow down. Slow down, slow down. Fuck, ang lapit oh. Holy smoke, man. Contact lang ako kay Ashley kung sino pwede kong kontakin kahit safety. Pagka okay na, pwede ka nang dumiretso. Matatagalan to eh. Yeah, for sure. Huwag mo lang muna ako iwanan hanggat hindi ko na kontak ha. Yeah, sige, sige. Grabe. Grabing lamig. Hindi makikita eh. Yan oh. Hindi siya makikita pag galing ka dito. Nakasalubong kasi yung araw. Hindi agad makikita yung mga triangle. Well, kung meron silang RGN, ako na lang kukuha dito sa load. Kung may RGN doon sa Yellowknife. Slow down. Slow down. Slow down. Thank you. Grabe oh. Wala men. Ha? Kulang kumontak sa kanila. Ya, meron kan ya sige.
Nakausap mo siya sa ano? Nakausap mo siya sa messenger? Yes, may FaceTime, may naka-iPhone ako, na FaceTime ko siya, nakausap ko siya mismo. Nagpapadala na ako ng pin sa kanya, kakausapin niya daw shop, titignan lang ako ng magagawa. Stay put muna ako dito, antayin ko yung rescue. Una ka na, Paps, kasi matatagalan to, antayin mo na lang ako sa yard mamaya. Hindi, baka kung ano, kung may RJN doon, may extra sang RJN, pwede kong hatakin yung load mo. Sige, maganda nun, pagka, mas madali kasi mag-coordinate pag nandun ka na eh. Sinabi ko naman, magkasama tayo, pero mag-deliver ka muna, Paps. Okay, sige, una ako, ha? Sige, Paps, tawag-tawag na lang tayo, kung ano, messenger o kaya dun sa ano, messenger. Messenger na lang, ha? Pagdating ko doon sa ano, kakusapin ko si Erin doon sa yard mamaya. Tama, Paps, picturean mo naman, ano, para alam nila, papansan din ako ng picture. Yeah, kami. Pwede mo rin isend kay Erin yung picture doon sa email niya. Send ko na lang doon sa cellphone kasi baka mamaya, para madali niya matanggap. Sige, Paps, kung sabihin nila na babalik ako, babalikan kita dyan. Thank you, Paps! Ingat ka dyan, ha, sa likod. Tingnan mo yung likod palagi. Nakatingin naman ako sa likod eh. Baka mamaya mag-ano ako, gawa ng delikado, baka mamaya tamaan eh. At least nakaabante ako. Yeah, tama. Mas mabuti ba, i-unlock mo na yan. Kanina, nag-uusap kami ni GP na pangit ng kalsada sa Bichuco dito. Ang tawag dito sa Bichuco ganyan. Hiniro ko pa nga siya eh. Sabi ko, baka mga diskaya ang nag-contract nito. Bakit? Ganyan yung kalsada niya. Maya-maya tumawag na siya na puto lang kanyang trailer. So napakalapit na lang namin, 30 minutes sa Yellowknife. 30 minutes. So kung meron silang extra RGN doon, pipikapin ko yung load, paala na yung trailer doon. Anong gagawin? Luma na yung trailer. Yung trailer niya na ginagamit, pinaiwan sa kanya, pinagamit itong luma para daw in case na wala o anong mangyari, luma na yan eh. 30 minutes, 28 minutes sa Yellowknife. Tapos yung area na yon, itong area na to ngayon, walang signal, which is napakalapit na sa Yellowknife. Walang signal, as in zero yung signal namin dito. The good thing is, meron kaming Starlink sa taas, no? Meron kaming Starlink sa taas. So meron kaming mga taga-opisina naka-add sa aming messenger. Pwede mo siyang kontakin. Pagdating sa Ice Road, anong problema, wala kang matawagan or kailangan mo ng advice or whatsoever, merong messenger na pwede mo i-contact taga-opisina. Pwede kang mag-send ng email through sa tawag dito sa mga safety, kasi for sure nag-open naman sila ng nasa cellphone nila yung mga email nila, no? The good thing is merong Starlink, merong internet. Kahit walang signal ang phone, ang number, cell site, meron kang internet. Thank you kay Elon Musk. Nasa taas, hindi mo na kailangan ng cell site, nasa taas ang internet, mga choy. That's the good thing. Guys, yung nag-unload sa akin ay Pilipino. Tapos na ako dito. Ito na lang itong plate. Yun all done. Galing, ha? Oh, paano na naman dumating, oh. Galing, oh. Didikit niya yung port niya. Mahaba-haba yan. Grabing lamig. Grabing lamig. Kinakarga pala to sa ano, kinakarga nila sa aeroplano.
Ginamit na ng helicopter ko. Shoot ah. Permahan mo na. Printed name. Saan ka sa atin? San Fernando, La Union. Tagal ka na dito? 10 years. Anong pangalan mo, pre? Brian. Brian. Yeah. Oo. So lahat ng mga load na ito kakarga sa aeroplano. Most of them kakarga sa aeroplano, but itong mga malalaki, sometimes ice road tracker. Sa ice road? Yeah. May nagkakarga dito? This one, pupunuin lang namin yan, tapos Sa Sikan. yeah. Okay. Mabigat din yan. Sometimes flat deck too as well. Depende sa makukuha nilang Sa'yo, ang Sikan copy. Okay. I think meron pa yata ako dyan sa loob. Kung may bill of lading dyan sa loob. Okay. I think mga barcode to eh. Meron ito, pero gusto mo ng copy nito? Gusto ko, ito. Gusto mo ng Hindi, copy? ito na lang. Yeah, okay. Ito na lang. Yeah, sa inyo na yan. Oo. Okay. Salamat, Brian. Okay. Buti na kilala mo ako Mark, yeah. Ano ako sa'yo eh? sa YouTube. Yeah. Pinoy Tracker in Canada, something like that? Oh. Or Saskatchewan? Itong company sa Saskatchewan. Pero from Winnipeg. Winnipeg ka, yeah. Yeah. I think, yeah. Salamat, Brian. That's right. Yeah. In-approach niya ako kanina na trucker daw. Vlogger niya ng aeroplano ko. Ginamit na naman, no? Okay. I'm all done, watching. Tama, wala na mga aeroplano. Sabi yung gate kanina. Yun. Papasok ako sa city para mag-refuel, then punta sa Arctic West Yard, and I don't know kung anong balita kay GP. Malalaman mamaya. So bumili ako ng kanin dun sa loob. Gutom na ako eh. I hope si GP nakakain na dun bago ako pupunta sa piscina. Kasi pagdating ko dun, for sure lagi papagawa. Chow muna ako. Bumili akong chicken curry with rice. Mahal man, $7. But I have no choice. Ay. Ooh. Ang nagluto nito Pilipino. Chicken curry.
ginagawa eh. Guam. Bilis oh. Pulis yung DOT. Okay, may mga truck doon na I don't know, galing Ice Road or I'm not sure. Then meron din dito YB. Walang laman. Flat deck. Walang laman. And may isang truck na YB din pabalik ng Edmonton. Palis na siya. Pinabalik nila ako ng Edmonton. Magulo. Pinabalik nila ako Edmonton. Hook up ng reefer, empty. Pabalik sa yard. I don't know. Wala pa daw queue line na umakyat sana eh. Sa Melbourne, umakyat na sa Melbourne eh. Okay. Sensya na. Magulo eh. Magulo ang sitwasyon, hindi ko alam. Pagdating dito, so babalik ako ng Edmonton. Pasensya na ha. Gusto ko talaga mag-ice road. Gusto ko mag-ice road but hindi ko alam ang ang gulo ng kanilang magulo. Hindi ko maintindihan, hindi ko ma-explain kung paano ko ba i-explain. Pinakyat kami dito kasi kailangan namin mag-ice road. Akyat na lang kami. Pagdating dito, wala namang mga truck. May mga load doon pero hindi pa daw iakyat doon. I don't know kung kailan pa iakyat yun, or baka ang gusto lang mangyari, tatakbo muna ako ng isa pang Edmonton pabalik dito, tsaka akyat ng ice road. Tangina, parang ginagawa akong feeder dito ah. Feeder guys, yung magfi-feed ka ng load, magdadala ka ng load dito. Isa pang bibirahin ko muna ng isa pa, pero pag once na hindi pa rin na makakaakyat sa next kong balik, hindi na. Ayoko mag-feeder dito. Meron naka-assign na feeder dito sa Milpin, sa Koy-Koy. So yung feeder dito, hindi ako mag-feed. Bahala kayong kumuha ng inyong load sa Edmonton. Kasi hindi ako nag-apply ng nag-sign up para mag-feeder. Uy, lupat na pala. Yeah. Hindi ako nag-apply nag-sign up ng ice road para mag-feeder. No way. Yun na yung feeder nila. So, yan, naka-hook up ako na isang trailer na tawag dito reefer na hindi 75%. Then dadali ko doon, then mag-usap daw kami sa opisina sa Atchison, then pabalik dito, tsaka pa daw aakyat na guys. Gulo no? Magulo sila. 7:05 Then ngayon, pagdating ko ng Edmonton, titigil pa ako doon dahil wala akong oras pabalik pabalik dito. So re-reset pa ako doon. Ngayon ay Friday ngayon, so by weekend nasa Edmonton ako. Doon
doon ako magre-reset sa Edmonton din, saka babalik ulit dito. Wala na akong time na iikot ako ng isa. So paano guys, pasensya na uli. Babalik pa ulit ako ng isa pang Edmonton, and then babalik pa ulit ako ng isa pa dito sa Yellowknife. But fingers crossed, kung talagang, kasi sabi nila as of now mahina daw yung Divik, wala pang pinapakyat na mga load papuntang Divik Diamond Mine. Hindi naman Divik yung pupuntahan, Gaucho